Hi guys, continuation ito ng aming party. Anyway, I wish I can, put all your, yung mga activities na yan. But the thing is, that's Lu's mom. We were talking about, she was very happy that our music, we have a very good music. But the thing is, may background nga tayo, so I can't, ayan, nagsasayaw sila, nag-enjoy sila kasi mga country yan, eh. Country music lahat sila, but we cannot play the sound, kaya hindi natin pwedeng ilagay pa, trouble tayo. Anyway, it was a very successful party, kasi ganyan lang sila mag-party ang mga American, very simple lang, not unless nasa ano sila, nasa hotel, like, formal parties. But usually, buti nga, nagjo-join sila, nakikipag sayaw-sayaw sila sa mga, sa mga piniplay ng music. But anyway, syempre, like, parang tayo din, minsan hindi natin lugar, kaya, I mean, hindi natin crowd para hindi sila masyadong makapag-join. But anyway, they trying to fit naman kahit na hindi sila sanay sa mga meron pa rin kasing hindi pa rin sanay sa mga depende sa crowd, eh. But anyway, lalo na sa mga sa mga country places. But anyway, nag-enjoy naman lahat kahit papano. So we usually, ito ang trabaho namin. Ganito ang ginagawa namin. But mostly na mga customer namin is mga Filipino. Mostly is my client, mga friends ko. So naghahabang kami, pero parang party na rin namin. At the same time, it's a job, it's work yon, hinahire nila yung husband ko. So nakakapag-enjoy pa kami, kaya nakakatuwa itong trabaho namin. And then nag-enjoy pa kami pareho, kasi my husband is a very good singer. He can sing. And ako naman, since my husband is not very comfortable dancing, so at least nakakapag-dance ako. So, na-enjoy ko rin yung buhay ko. So, ito na lang yung mga outlet namin to keep going. Masaya naman dahil pag andyan kami, at least nakakalimutan namin yung mga problema namin, yung mga loneliness namin and sadness namin. Kaya lahat ng mga invitation ginagawa namin para lang makapag-activities kami, para lang makapag-keep going. Kaya nakakatuwa dahil talagang yan ang buhay namin so far. Usually, nung bata pa yung anak ko, hindi pa siya nasa college, every DJ, every gig namin, kasama namin siya. Kasali rin siyang kumakanta. Usually, sila ang nagdo-do it ng tatay niya. So, talagang maraming memory na mahirap kalimutan, kasi we are a team na talagang since before, talagang kanta-kanta lang, nagkakanta talaga yung anak ko. My daughter is a very good singer. Hindi naman sa pagyayabang, talagang napakaganda ng boses ng anak ko. Kaya lang, napakamahal ng boses niyan. Hindi namin kayang pakantahin like all the time. So, depends lang yun sa mood niya. Kasi alam mo naman ang mga bata, ganun lang talaga sila. Normal sa kanila yon. But syempre, mga bata, syempre, minsan yung mga tinutugtugan namin is mga medyo may mga edad na. So, kung minsan, awa din ako sa anak ko, pero the good thing with her is, at least na-expose siya, di ba? Kaya ang anak ko, lumaki siya ng party-party, pero she know how to party. Kasi yan ang na-adapt niya sa amin. Kahit sa bahay, nagpa-party kami talaga. I bring all my friends, at saka enjoy siya sa ganun. And family, it's usually sa amin ginagawa lagi ang ano, kasi matyaga ako, kasi like I said, ang husband ko is a big help, kasi siya yung kung hindi niya ako tutulungan, I don't think if I can do that. I don't think if I can, invite
someone sa bahay, even the family, kung hindi niya ako tutulungan. But is a big help talaga sa akin because I am taking care of the kitchen for the food. Kasi usually, if we have party, talagang I cook like all day. Kaya laging dinner kami kasi I cook talaga. That's what I want kasi parang gusto ko masaya yung maraming pagkain. Although yung mga in-laws ko naman, nagdadala mo naman ng lagi ng food yan. Marunong naman silang mag-share talaga ng mga, especially the food. Kaya minsan sobra-sobra talaga yung pagkain namin. Kaya nakakatawa. And then kantahan, sayawan. Kaya nung nag-college ang anak ko, honestly, nakakatuwa kasi uh, ginawa niya yon. Hindi masyadong magastos ang anak ko, at saka she's very ano naman, responsible. Hindi naman sila yung mga wild na bata kasi minsan ini-invite niya rin kami sa party nila sa apartment niya. Kaya alam kong behave ang mga bata, hindi sila yung mga katulad ng ibang bata na troublemaker. Hindi naman ganon. Kaya nakakatuwa. Tsaka nakatutuwa nga ako sa ano ko kasi dinadala ko yung mga friend ko sa bahay. Nag-gather kami kasi usually doon sa akin kasi nga yun nga yung ginagawa namin because we have music. Tapos nakakapag-dance kami, nakakapag-exercise kami at nag-i-enjoy lahat. So, yun din ang ginawa niya after nang pumunta siya sa college until matapos siya. Kahit na nagtatrabaho na siya, talagang nag-throw siya ng party lagi sa bahay niya. And I don't mind that kasi nag-i-enjoy talaga yung mga bata. Nakakausap ko naman yung mga bata na they are really happy sa ginagawa ng anak ko. Actually, yung anak ko nga gusto niya ano kami. Yung invite ko yung parent-in-law, kaya lang naawa naman kasi ako, naiya din ako kasi ang mga friend ko is Filipino and then syempre American siya. Ayoko namang ma-out of place siya, at saka ayaw ko, mahirap din naman na kung nadi-divide yung ako yung nag-aasikaso. Pero one time, ginawa rin namin na couple of times actually na nag-party with Noah's family. Kaya okay naman so far. Nakaka-keep up naman sila, and then yung mga friend ko is very flexible naman. So, kahit pa paano nag enjoy. Kaya nga sabi ng anak ko before, Ma'am, tawagin mo namin ni Noah kasi kawawa naman, wala siyang kasama, wala siyang friend. Sabi niya wala silang ginagawa dun sa bahay nila kundi matulog na lang. Pagka maaga patulog na sila, tapos trabaho, ganun lang. Pero like I said, ayoko naman kasi siya ma-out of place. Kaya but anyway, sinabi ko naman sa anak ko, if ano siyang mag-invite, ayokong ako kasi ayoko naman yung baka mamaya hindi lang makahindi, tas hindi naman siya comfortable, you know what I mean. Kaya ayun, but anyway, talagang minsan nag-enjoy sila sa amin kasi talagang gusto-gusto rin nilang kumanta, lalo na yung kanta, tuwang-tuwa sila. Kasi tingnan mo naman, lahat ng family ng husband ko, marunong sila lahat kumanta. Kaya ang party sa amin, since maliit pa yung anak ko, is very common yun sa amin. Talagang regular kami nagpa-party. Kaya na-enjoy naman ng anak ko ang paglaki niya dahil nagpa-party. Party-party rin siya hanggang, kasi since maliit yan, talagang binibigyan namin ng party yan. Every year yan, every birthday, plus lahat ng occasion, laging sa bahay. Kaya alam ko namang nag-enjoy naman siya, lalo na sa mga cousins niya. Kaya yung mga cousins niya, they are very close to her. Talagang parang mga magkakapatid lang sila. Kaya naawa din ako dito sa mga bata na to dahil apektado sila lahat nang nawala yung anak ko. Kasi yung anak ko is she know how to party, she know how to uh, uh, yung ano nakuha yung crowd ba na hindi sila maboard. Kahit sa mga kaibigan ko, ano, talagang parang minana niya sa akin yun na talagang gusto niya, nai-entertain niya sila. uh, Talagang siya ang nagdadala ng party kasi ganun ang ginagawa namin sa mga kasama namin, mga kaibigan namin, you know, nag enjoy talaga sila lahat. Kaya nga, uh, noon, kahit na nasa college siya, nag-e-effort yan, umuwi yan pag alam niyang meron kaming gathering ng
mga friend ko, talagang uuwi yan, magme-makeup siya, at saka ang nakakatuwa sa bata na yan, kahit na alam niya nagluluto ako, she's gonna bring something na yung magbe-bake siya or magluluto rin siya. Gusto niya may share siya. Tuwan-tuwa siya pag sinishare niya yung mga ginagawa niya. Katsaka minsan, pag nagpupunta kami din, nagpa-party din yung mga friend ko. Nag-e-effort din yun. Nagluluto rin siya, nagdadala rin siya ng share niya. Kaya alam niyo, napaka ano talaga ng bata na yun. Very ano talaga siya sa lahat ng bagay. Very consistent talaga. Kaya ang dami naming talagang memories na it's not easy to uh, move forward. Kaya tingnan niyo, kaya pag every party ngayon, ang hirap kasi lagi siyang andyan eh. Nag-enjoy talaga silang magkakasing. Lahat sila kakanta, lahat silang ano, pati yung uncle and aunties niya, they are all ano, uh, playing music, nagkakanta talaga sila. Kaya minsan I'm having a hard time panoodin sila kasi hinahanap ko siya lagi, pero what can I do, right? Wala naman ako magawa kung hindi magtiis na lang kasi talagang wala nang babalik. So, lahat yan, yung mga tao dyan, mostly dyan, kilala ko yan. Kaya alam nila yung anak ko. Lalo na yung isang may baby doon. Anak yan ng doctor's office yan nagtatrabaho. Alam niyo, nakilala niya anak ko since I was pregnant. Kaya yung mga tao na yan, napaka ano nila, babait nila sa anak ko kasi kilala nila lahat ang anak ko. Lahat sila nag-enjoy. Ganyan lang kasi yung mga ano, kakatawa ang mga puti, hindi sila yung pakeme-keme. Kaya lang, syempre yung iba matatanda na, kaya hindi na makagalaw, hindi na makasayaw. Yung iba naman, syempre, minsan hindi rin sila masyadong makagalaw pagka yung may ibang lahi. Kaya pero okay naman, hindi naman sila yung mga taong ayaw naman sa amin. Nakikita mo naman, trying to cooperate naman. Ito, ano to, mag-ama yan. Yung celebrant at saka tong kasayaw niyang bata, anak niya yan eh. Kasi yung sa first marriage, I think, yan yung anak niya. So, may apo na yan, birthday celebrant na yan. Kaya, napaka-game niya lahat ng music, sige, sayaw-sayaw siya, at saka kanta-kanta. Kaya, nakakatuwa sila kasi, talagang ini-enjoy nila yung party. Madaling ma-entertain ang mga puti actually. Yung mga American. Same thing sa mga African. They are party rin yung mga yun. Kaya nakakatuwa kasi kahit anong music ang ilagay mo dyan, gagawin nila yan. Kaya lang, it's just happen ngayon. Itong lugar na to is, yung mga tao is medyo conservative sila. So, hindi sila masyadong, hindi katulad sa city na talagang game na game. But anyway, most naman sa kanila, syempre, medyo may mga edad na sila. So, ayan ang ginagawa namin. Lahat sila nag-entertain. I wish I can, play the sound uh, para marinig niya yung mga boses nila. But hindi nga pwede dahil nga sa copyright. So, ito na lang, nagbo-voice over na lang ako para makapagkwento ako. Ang point ko lang naman na pinapakita ko yung happenings namin is para makita nyo ang ginagawa namin. Ito ang trabaho namin. Kami ng husband ko, talagang partner kami. Minsan, may mga part din kami, do it. Depende sa mga crowd kasi pag friend ko, and then I can join kasi I am not very comfortable na about yung singing kasi I am not like them na talent talaga nila, may boses talaga sila, but I was able to learn how to sing kahit papaano, but with my husband lang. I feel like I'm not comfortable, but pag ako lang mag-isa, so sa mga ganitong mga venue, mga ganitong a crowd, I can't. But I can dance, yun ang gusto kong gawin. At least nag-enjoy kami. Talagang nai-enjoy namin ang buhay namin. Kaya kung tutuusin kami yung couple at saka yung anak ko na talagang
nakakatuwa sana. Kaya lang talagang ganun eh. Wala naman kasi talagang perfect. Kaya wala kaming magawa kundi tanggapin na maikling panahon lang yun. Kaya kahit na ganito yung nangyari, keep going pa rin kami para lang makapag-move forward kami, mabuhay kami ng maayos. Kaya at the same time, kumikita kami. So, ganito ang plan na namin. Kaya isa rin na nag-YouTube ako para pag when I'm retired, meron akong gagawin. So, yun nga lang, ito lang kasi hindi ko ano nang gusto yung pagbablogging ko because of the music. But anyway, at least napapractice ko na nagkakaroon ako ng confidence in front of the camera. So, I think I'm good. So, that's what I'm gonna do na lang. Kaya, sa ngayon, yan pa lang ang makikipapakita ko sa inyo na trabaho namin. Hindi porke kami lagi nasa party is like puro kami party-party. No, that's our job. That's our part-time job na kasi my husband is very, ano sa music. Talagang love niya ang music. I'm the same, ako din, I love music din. Kaya lang, like I said, sila kasi may mga boses talaga sila, nakakakanta talaga sila. Kaya uh, variety kami, we have dance, we have karaoke. Kaya ang mga kliyente ko nag-i-enjoy sila sa music. Um, Kaya ang mga tao talagang they are very ano talaga na mag pag kami nagpi-play nakakatuwa kasi maraming mga lumalapit na talagang they really like our music kasi ang music namin is variety, hindi porke uh, ang music namin is pwedeng pang bata, pwedeng pang matanda, pwedeng pang mga talagang batang-bata. Talagang variety kami kasi very familiar ang husband ko sa music. So, oh, kung anong type ng music ang gusto. Katulad ito, this is a country music. Kaya, yan ang aming, yan, kliyente ko dati yan, yung couple na yan, they've been together for a very long time. This one, bagong ano lang to bagong, they are engaged na actually. Ito yung mga client ko since my daughter was only 3 years old. Yan yung mga nauna kong mga client before when I was, I think I'm still working at the salon during that time. So, yan ang mga kakilala ko talaga sila, most of them. Kaya, yan na rin ang mga customer ko. Kaya nakakatuwa. Kaya, ano sila, very, ano sila sa akin, very close talaga. Kaya, nakaka, yung anak ko, mostly, ang dami niyang kilala, ang dami nakakilala sa kanya dahil pagka nagtatrabaho ako, binababa ko, pinapaharap ko siya sa mga client. Talagang at saka gusto niya yon yung ini-introduce ko siya sa mga client ko. Siya yung nag-entertain sa kanila, nakikipag-usap, kaya expose siya sa mga client ko at lagi kong sinasabi sa anak ko, you have to be thankful sa lahat ng client ko. Kaya bawat party namin talagang sinasabihan ko siya na magpapasalamat siya sa lahat ng mga bisita namin, especially mga client ko because without them, wala siyang maayos na buhay. Kasi sila yung mga, sila ang mga taong nagtitiwala sa akin, kaya nakabubuhay siya ng maayos because of them na, very, sila sa akin magtiwala na magagawa ko yung gusto nila para sa buhok nila. Dahil kaya nga sabi ko sa anak ko, anak, kahit na ganito lang kami ng parent mo, wag mong ikahiya yung ito lang ang kahit hindi kami mga like yung matataas ang edukasyon na, but at least decente ang trabaho namin at saka marami kaming kaibigan na tao.
Kaya sabi ko, lahat yan, ipagpapasalamat mo sa kanila dahil without them, ang hirap kumita ng pera, sabi ko sa kanya. Pero sa pagtitiwala ng mga client ko, very ano sa akin ang pera, napakadali ng pera sa akin, napakaswerte ko sa trabaho, napakaswerte ko sa mga tao. Kaya sabi ko sa anak ko, wag niya silang kakalimutan, pasalamatan, at lalo na sa mga pamilya ng asawa ko, lagi ko siyang pinagsasalita na pagpapasalamat siya sa kanilang lahat dahil napakabait nila sa anak ko. Hindi naman sa pagyayabang, talagang nakita ko kung gano'n nila i-favorite i-treat ang anak ko. Parang pwede lang sabihin ko na may favoritism sila. Talagang ang anak ko mahal na mahal nila, gustong gusto nila, at saka nakita ko kung paano nila siya i-treat, nakita ko kung paano nila siya i-please talaga namang, especially yung mga aunties niya and uncles. Actually wala akong masabi, talagang they are very proud sa kanya. Kaya sabi ko sa anak ko, yan lahat mga nangyayari sa buhay mo is a blessing. Even in my side, ang nakita ko kung gaano nila nirespeto ang anak ko, kita ko kung gaano nila minahal ang anak ko. Kaya tuwan-tuwa ako, itong bata na yan na kumakanta, pamangkin niya na yan, actually anak yan ng cousin niya, pero yan talaga yung, kumbaga, 3 years apart lang kasi sila niyan eh, kaya 3 or 4 years apart lang, kaya parang they grow up together and they feel like they are sisters. Kaya nakakatuwa, kaya lang, like I said, apektado silang lahat sa pagkawala ng anak ko. Ngayon pa lang kami nakakapag, kahit papano, nagtatry maging normal, but actually, lahat kami is hindi madali ang pinagdadaanan. Kaya um, lahat kami nasaktan, lahat kami naapektuhan. Like I said, itong bata na to talagang pet ng anak ko yan. Talagang yan ang lagi niyang inaalalayan. Talagang maano yung support ng anak ko dito sa bata na to. Sobrang ang support niya dito. Kaya hindi lang naman siya, kahit yung ibang pamangkin niya sa cousins niya, talagang sinabi ko sa anak ko, anak, lahat sila pantay-pantay mo silang um, uh, i-treat. Sabi ko, huwag kang mamimili ng tao, kasi yung mamimili ng tao, pangit na ugali yun. Kasi hindi ako namili ng anyone, sabi ko sa kanya. Kaya sabi ko, pagka ititreat mo lahat ng mga cousins mo and mga pamangkin na lahat sila mas malaki pa sa kanya, sabi ko, treat them like fair, sabi ko, kasi hindi maganda yung hindi fair. At saka lahat ng aunties and uncles mo, you treat them all fair, sabi ko, even the extended family. Kaya yung anak ko na yun talagang ano sila sa bata na yun, talagang tuwan-tuwa sila, lalo na yung mga auntie niya, they don't care kung anong gusto ng anak ko, they will give it to her. Kahit anong hingiin niya sa kanila, ibibigay nila. Kaya talagang naramdaman ko yung how lucky she is sa pag-treat sa kanya, kasi hindi naman kasi talaga nakakainis yung anak ko. Lahat naman talaga is just ano lang, na talagang medyo malaki na rin siya nung nag-college siya, pero kahit na malayo siya, nag-e-effort talaga yun. Hindi niya talaga kami, laging priority niya yung family niya. Yan ang inano ko sa anak ko, na iminulat ko sa kanya na whatever happen, sa family ka, mag-keep ka sa family. Kaya ganun siya, lahat siya nagawa ng anak ko. Kaya ang pagkawala ng anak ko, talagang uh, ano yan, napakasakit sa puso namin lahat-lahat, dahil yeah, like I said, napaka-likable talaga yung bata na yun, kahit na minsan suplada rin, pero syempre bata din yun, hindi rin naman siya perfect. Sometimes meron din yung may moody rin yan. Actually, she's exactly like her dad. Kaya lang sabi ko, anak, you cannot be like that, kasi ang asawa ko spoiled brat din yung bat.
Ganun lang, pero hindi naman masamang tao, hindi siya yung tawag dito, katulad ng iba na maraming bisyo, walang bisyo yan, talagang yan lang, dalawa lang kaming tatlo, barkada lang, tsaka family lang talaga, at tsaka ngayon, we hang out with the friends kasi nga yung anak ko, she introduced na talagang pinuwersa niya akong mag-friends, sabi niya gano'n na you have to have a group of friends, sabi niya, para ma-enjoy mo, hindi yung malungkot ka, sabi niya, kasi alam niya kasi ang anak ko talaga, she knows, malulungkot ako talaga dahil nasa school na siya, yung iniwan niya na akong kailangan niya ng maging independent. Kaya napakahirap ng dinanas ko talaga ng yung naghiwalay kami ng anak ko. But she knows and I know na pareho kami. Parang hindi kami mabuhay nang wala siya, wala ako. At saka na-enjoy ko talaga ang company ng anak ko, which is, you know, I'm so lucky to have her. Kahit papano na naging independent man siya, it's okay kasi siyempre nasa edad na siya, nasa tamang edad na siya, kaya kailangan din, kaya tinutunan ko rin kung paano mag-detach sa anak ko para magkaroon din siya ng freedom kasi hindi naman forever na nasa akin siya na, you know, like before na talagang baby ko. Pero like I said, she is always my baby kahit na meron na siyang kasama sa buhay, you know, ganun pa rin siya. She never changed. Kaya lang, syempre, nagkakaroon na rin sila ng boundaries, nagkakaroon na rin sila ng sarili nilang desisyon sa buhay na hindi na din natin pwedeng panghimasukan lahat-lahat. Kaya, okay naman yun. Kasi, yun talaga ang buhay eh. Wala naman tayong magagawa sa ganung situation. Lahat sila, dadating ang time na magiging maghihiwalay-hiwalay. Pero like I said, ang anak ko, kahit nasa Pilipinas ang mga pinsan niya, she was able to connect with them. Kaya ang mga pinsan niya sa Philippines, hindi sila alok kahit magkita sila. Kasi very comfortable silang ano sa anak ko dahil talagang nag-e-effort ang anak ko to gather them, to talk to them kahit sa messenger lang, kahit sa mga messages lang. Nakita ko naman kung paano siya naging close sa kanilang lahat, even her titas and titos. Talagang she's very respectful to everyone. Na kaya siguro very early talagang mawawala ang anak ko dahil na-accomplish niya na ang buhay niya, pero I am trying to understand that. I know it's not easy. I know, but tinutulungan ko yung sarili ko na kailangan niya na rin mag-rest, kailangan niya na rin kailangan niya na rin maging peace dahil sa hirap na nararamdaman namin ng parent niya na nawala siya. But what can we do, right? Talagang ganon. We have no choice but to be strong. Kaya tingnan niyo yung mga ano namin, gathering namin, yung mga ginagawa namin. Since she was young, I always bring her to anywhere, yung bawat tugtog namin. Sumasama talaga siya, sinasama namin siya at alam din nila na nagjo-join din siya sa mga pag-perform ni daddy niya. Kaya nakakatuwa na napakahirap tanggapin na, you know, uh, na mai-stop just like that. Kaya sana uh, pagtyagaan nyo itong panoodin yung aking video. Marami pa akong gustong ipakita sa inyo. Pero yung pagkwento ko, unti-unti about, you know, sa buhay ng anak ko. So, yung mga happy moments muna, happy memories muna. Okay? So, ayan. Yan, ano, son-in-law namin yan sa brother-in-law ko. Ako, nanggagaling nila kumanta. Kaya nakakatuwa naman kasi kanya-kanya silang style ng pagkanta. Kaya sabi ko, sabi sa inyo, lahat ng klase ng music, from bata, matanda, rock and roll, classic, lahat. May kanya-kanya silang part ba, may kanya-kanya silang talent na pwede nilang gawin, same thing sa mga brother and sister ng husband ko. Kaya
kompleto kami talaga na ang hirap tanggapin na my daughter is not there anymore. But anyway, hanggang dito na lang muna. Sana panoorin nyo pa yung iba kong mga susunod na video. Sana wag kayong magsasawa, tangkilikin ng mga ginagawa ko. Kasi I want to continue my daughter's life kahit na wala na siya. But in my sana sa akin sa ginagawa ko, mai-continue ko siya. Hello everyone, just to let you know, nakabalik na kami from Richmond. Today is Monday, kaya lang hindi na ako nakapag-video yesterday kasi pagod na kami dahil puyat. Plus kasi nga dun sa birthday party, the 60th birthday. Anyway, I'm supposed to take a video doon sa university ng anak ko, which is in VCU, but my husband is trying to, he's having a hard time to do it. Ayaw niya pang makita yung pinag-stayan ng anak ko doon. So, kahit ako din, having a hard time kasi nung nandun kami nga sa place na yon is napakabigat talaga sa puso. Napakabigat ng buong katawan. Parang feeling ko she's around, na parang nakikerry ko siya, nararamdaman ko siya na she's around. Very kami emotional, but anyway, siguro tingnan muna namin ang tamang panahon to do all those stuff. Talagang hindi madali na bisitahin yung mga places na we usually na nag-stay, nag-hang out. Kaya for now, hanggang dito na lang muna. So, next time again, I will try to insert some picture, but most of the video is like with music. So, we'll see what can I do para hindi ako makopyright. So, for now, yun muna ang may share ko sa inyo kasi busy ako today and I'm going to be busy again tomorrow. Hopefully, I have chance to take a video kahit sandali. So, so far, itong ginagawa ko, mga nag-edit muna ako para matapos ko lahat, para hindi ako mabacklog. Talagang busy ang oras ko ngayon, which is good. Anyway, nakapag-travel naman ako kahit papano, nakalayo-layo ako ng like an hour and a half or two na biyahe to from our place kasi ito nga, I'm trying to practice na so we can go somewhere. Umpisa lang yan, but I survived, so hopefully yung mga medyo mas malayo ng konti makaya na natin. Anyway, so hanggang dito na lang muna for now kasi it's a long video na ito. So mag-video ako uli about sa mga kwento ng anak ko. Okay, so thank you so much everyone. Sana please mag-subscribe kayo sa channel ko, and thank you so much sa lahat ng mga support, sa lahat ng mga nanonood ng mga video ko. Thank you so much. So hopefully mabigyan ko kayo ng magandang aral sa mga ginagawa ko, na especially sa mga katulad namin nasasaktan, na keep going lang, huwag kayong susuko. Talagang ganito ang buhay, wala tayong magawa. Life is too short, so it's better to enjoy pag may time, and trying to squeeze talaga and keep enjoying kahit na busy tayo. I-fit natin yan sa natin, sa time natin. Okay? Thank you so much and God bless us all. Till next again. Bye!